Hello po, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay 13 ng Mayo 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5, ah, ano ba? 50 ba? 50 o 55? 57. Alas 5:57 ng umaga, araw po ngayon ng Martes, dito po sa Los Angeles, California. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, magkukomment lang ako ng kaunti patungkol dyan sa nakaraan na eleksyon. Ang title ko po ngayon ay ang masasabi ko sa resulta ng nakaraang eleksyon. Yan po ang title ko ngayon. Pero kwan lang po ito, pahapyaw lang po. Ah, Mahalaga po na matalakay natin ito para maintindihan natin. Ngayon ay yung resulta na po yan ay ah, kung ang pakiwari kasi ng mga Duterte supporters dyan ay natalo sila. Ganun ano. Ang pakiwari din ng mga yung kampo ni Marcos, natalo sila. Ganun yan. Kasi nga both sides po yan. Gusto nila makuha yung majority. Both sides po yan. O kaya 10 ang manalo sa kanila. Ganun din sa dito sa oposisyon. Ganun din yan. So tatlong faction po yan. Kaya ang resulta po niyan ay para sa akin sa ngayon ay okay naman. Hindi katulad nung 2019 nung nakaupo si Duterte ay talagang zero eh. At nung ganun din sa 2022 nung nakaupo si Duterte, zero. Ngayon at least ay masasabi ko na balanse. Opo. At maari din na walang dayaan. Maari din, pero in doubt pa rin ako dyan kasi nga ang nilalakad ko po dito mga kababayan, mga minamahal, ang nilalakad ko po dito ay simula pa ng simula, dapat ay manong-manong na ang pagbilang ng boto. Gagamitin natin ang ating mga mata, gagamitin natin ang ating mga tainga dyan sa eleksyon na yan. Kasi nga ang bumibilang pa rin ng boto niyan ay yung machine eh. Kaya mahirap na sabihin natin na walang dayaan o may dayaan. Mahirap eh. Siguro after 1 year, lalabas yan. O after yung wala ng kwenta. Kasi nga ay wala na eh. Ganun po. Ngayon ay ang masasabi ko po dyan, hindi pa handa. Kasi dalawang senaryo po yan eh. Ang nakikita ko dyan eh. Maaring may dayaan, maaring wala. Ngayon, yung unang senaryo, sabihin natin na walang dayaan. Nasunod ang kagustuhan ng mga tao. Talagang iyon ang resulta, iyon ang gusto ng mga tao. Ay ang masasabi ko po dyan hindi pa handa ang mga tao sa pagbabago. Yan po ang masasabi ko dyan. Ngayon, kung walang dayaan, pero kung may dayaan, at ako po ay sinasabi ko dito yung national level, yung resulta ng senatorial.
Yun po ang dinidiscuss ko dito. Kasi sa local, iba-iba din eh. Kaya nga, mahirap sabihin natin na may dayaan o walang dayaan kasi ang local, iba-iba din eh. Opo. Ngayon ay linawagin lang natin ay ito po ay sa senatoriable po ito. Kung sabihin natin na walang naganap na dayaan, ay ang mga tao hindi pa handa para sa pagbabago o kulang pa yung kaalaman ng mga tao o maaring sabihin natin na nadadala pa ng mga machinery ganyan o pera ganyan o mga intimidation. Yan, nadadala pa ang mga tao. Kaya nga ganyan siguro. Ay, tanungin nyo ako, bakit sinasabi ko yan? Ay, yun na nga bakit number 1 si Bungo? Ay, maka-China yan. Ay kung tanungin mo naman ang lahat ng Pilipino, kung isa-isa mo silang tanungin, ay baka 90% talaga lalaban sa China o kalaban natin ang China o ayaw sa China. Hindi ba? Ay bakit? Yan ang ibubuto nila. Kaya nga ang kuwang ko, maaring dinaya yan. Kasi siya ang number 1 O maari din naman talagang ang tao, baliwala na yan. Kahit na maka-China siya. Baliwala. Ngayon, yung number 1 naman si Robin Hood Padilla ay talagang dinaya naman yun Dinaya talaga yun. Pwede naman dahil presidente si Duterte. Ngayon, sa ngayon, kung hindi dinaya yan, ay yung mga tao na ang may problema dyan. Bumubuto sila ng ayaw nila. Hindi ba? Ngayon, kahit na pasabihin natin na nakuha sila ng pera o binayaran sila o ng makinarya o ng mga propaganda, ay problema talaga yan. Kung totoo man ang resulta, ay problema ng mga tao. Nasa tao na ang problema. Kasi nga, bakit ka bubuto ng mga ganyan? Hindi ba? Hindi katulad noon, nung ako ay bata pa, elementary pa ako, halos lahat ng senador talagang magagaling. Opo. Ngayon, wala na. 2-5 na yan Si Robin Hood Padilla, hindi ba? Anong ginagawa yan? Si Lito Lapid, si Bongo, ay tauhal lang yan ni Duterte. Di ba? Kung ganyan ang ibinubuto ng mga tao sa Senado, i-assume natin na walang dayaan o talagang yan ang kagustuhan ng mga tao, kahit na binayaran sila o hindi, ay hindi pa handa ang mga tao para sa talagang pagbabago. Ngayon, kung dinaya naman, ayan, isinulat ko dyan, kung dinaya naman, ay wala din tayong magagawa kasi hindi natin mapatunayan yan Mahirap pong patunayan kasi nga, ay idadaan kayo dun sa hindi nyo alam. Katulad yan, kahit na yung teacher, hindi naman naintindihan niyang PCOS machine na yan o hindi naman naintindihan yung mga computer programming Kahit na nga computer programming ka, kung hindi ka na-assign sa mga ganyan, mahirapan ka At saka, mahirap na kukuha ng tao, itataya niya ang buhay dyan. Napatunayan niya na ito ang mali o ito ang dayaan. Mahirap na. Baka ubusin yung pamilya niya O baka lahat ng galaw niya, pati trabaho niya, mawala. O yung negosyo niya ay gigipitin. Ganun lang po yan Kaya hindi magre-risk ang isang tao na itaya
yung ari-arian niya, yung negosyo niya, yung buhay niya dyan. Kung sakali man na qualified siya, natitingin dyan at nakita niya na may mali o may dayaan. Yan po ang problema eh. Opo. At ang isa pa dyan, hindi naiintindihan din ng mga tao eh. Kung ipaliwanag ba niya, yun ang problema eh. Hindi maintindihan. Kung hindi, ang makaintindi lang, yung kaparihas niya na computer programming. Tignan nyo po yung nangyari sa TN Trio, hindi ba? Ang liwanag po ng paliwanag. Pero hindi nga kinakagat ng mga tao kasi hindi nila maintindihan eh. Ganun po yan. Kaya ang nilalakad ko po dito ay dapat ay sa susunod na eleksyon ay kwan na lang. Yung mano-mano na lang. At pinaliwanag ko na po yan. Kasi nga ang sabi po ng Panginoon, doon sa mga una kong vlog, ang sabi ng Panginoon, O foolish people, and without understanding. Ano pang sinabi? You foolish people, or O foolish people, and without understanding, who have eyes but cannot see, and who have ears but cannot hear. May mata, hindi naman nakakakita kasi nga machine ang bumabasa, hindi ba? Di foolish. Yan po ang sabi ng Panginoon. Binigyan ka ng mata, hindi mo ginagamit, ay problema talaga yan. Problema. Kaya nga si Jesus Christ mismo ay nagsalita din eh. Kinopya yung sinulat sa Old Testament eh. Old Testament kasi yun eh. Yung O foolish people and without understanding, who have eyes but cannot see, and who have ears but cannot hear. Inulit naman ni Jesus Christ yan. Those who have ears, let them hear. Inulit ni Jesus Christ eh. Kaya mahalaga po yan. Ngayon ay sa eleksyon, panukala lang po kasi ng magagaling na tao yan eh. Na computerized na tayo para walang dayaan. Panukala lang nila yan. Pero sa ibang bansa po, hindi na nila ginagamit yan. Nagmano-mano na sila. Sa pagbilang ng boto. Kasi nga sino mag-testify niyan na may dayaan, na wala namang nakakita? Hindi ba? Walang bumilang. Ngayon, kung i-examinin naman yung machine na ginamit, ay ang habang proseso niyan at tapos na yung term, hindi pa matapos ang bilangan o ang recount o ano man yan, asunto, hindi ba? Sa korte, kasi dadaan sa korte yan eh. Ayan po ang advice ko lang po ay kung may dayaan man ay wala na tayong magagawa, hindi ba? Kung hindi, manalangin sa Panginoon. Wala tayong magagawa na dyan. Kung dinaya man nila yan. Pero ako, hanggang ngayon, may sapanta ako na mayroon nagaganap na dayaan. Opo. Kasi nga, ay hindi mo maalis talaga yan eh. Opo. Ang tao kasi ay napakasama eh. Ang tao kasi ay isinilang na makasalanan. Yan po. Kaya maghahanap po ng paraan yan para siya ay manalo hanggang sa mandaya o papatay ng mga tao. Pwede po nilang gawin yan para manalo lang sila. Opo. Ngayon ay para maiwasan yan ay yun na lang, yung mano-mano na lang ang counting. Opo. Mahihirapan kasi sila na lagyan ng lahat ng guns, ang lahat ng presinto eh. Lahat ng presinto, lalagyan nila ng guns, kulang ang makinarya nila. Opo. Doon sa mano-mano, hindi ba? Ay kasi yang ganyan, isang tao lang ang gagalaw dyan eh, pwede na eh. Isang tao lang eh, yung computerized na yan, at hindi siya mahuhuli. Mahirap siyang mahuli. Mahuli man siya after a year. Wala na. Useless. Ngayon ay bago po ibigay ko yung Bible verse,
At maganda po ito. Kasi nga, napakaliit lang ng topic ko. Manalangin tayo sa Panginoon at magtiwala tayo sa Panginoon at isanggunit natin sa Kanya. Kung may bumabagabag sa atin, bakit ganyan? Bakit ang nanalo ay si Bungo na number 1 pa na makatsay na? Ay isanggunit po natin sa Panginoon yan. Pero bago ko po i-discuss yan, ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin at pasalamatan. Ay, kahapon pala, may nag-comment dun sa, aywan ko, matagal na yung, kwan ko yung vlog ko patungkol kay Romeo, yung Judge Romeo Buen Camino, ba yun? Buenaventura, na yun ang humatol kay Dilima na hindi niya pinayagan yung bail yung bail ni Dilima. O, nag-comment siya doon sa dinidiscuss ko, kumandidato rin kanya ng mayor yan dito sa amin, natalo. Kasi ang dinidiscuss ko doon ay, ito si judge na ito, ay political figure ito eh. Opo, doon sa Oriental Mindoro. Ayan nga, ang sabi niya, kumandidato po yan ng mayor. Yun si Judge Romeo, Buenaventura. Opo. Yun ang nag-resign kasi nga, magkapatid pala sila eh. Yung parang prosecutor ni Dilima at saka siya, judge, magkapatid sila. Prosecutor na nagtatrabaho sa opisina po ni Congressman Umali ng Mindoro yun eh, ang alam ko eh. Yun ang sabi niya at salamat kako sa information. Yun po at ito nga ay punta na po tayo ngayon dito sa mga babatiin ko po at ito po sila si Alex. Bakit? Teka muna ha. Naipit. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalya ng Bacolod, Pampanga, Libra Girl Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Otaib ng Laguna, Nilson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver. Salamat po sa inyong lahat. Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbais, Josalan, Elenita Sklapler ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culyo, Querticue, Jonah M., Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburque, Glacier Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino si Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumblebee, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alendayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Ilay, John Dicinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Dumus Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, User P.O., Cyril Andres, Hermihenil Dugarde, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lance Sumintak, Leonardo Asibis at saka si Jose Tose. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin. Ito po sila si Michael Apasibli Bulletin, Attorney
insurrekto, bunyog pagkakaisa, vlogcaster Anman din, hindi nituto kausing Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas, with Attorney Claire Castro, Kawaldi Carbonel, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang makinig sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Natatawa na lang po ako dito sa nangyayari. Opo. Pero itong Bible verse ay mabubuhayan po kayo ng loob. John 14:1, si Jesus Christ pa nagsasalita nito, no? Ang sabi po ni Jesus Christ dito sa John 14:1, let not your heart be troubled. Sabi niya. Opo. Believe in God, believe also in me. Yan ang sabi niya. Okay. Ay, alam niyo po, malalim po ito eh. Kung talagang tatalakayin ko ito. Kahit na itong verse na lang na ito. Opo, malalim po ito. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Yan po ang sabi niya. At si Jesus Christ po ang nagsalita nito. Ngayon ay, alam niyo po mga kababayan, mga minamahal, yang politika, ayaw po ng Diyos yan. Ayaw po. At sinabi na ng Diyos ay kuwan yan, aalipinin kayo yan. Sinabi po ng Diyos yan. O magbabayad kayo ng tax yan. O kaya ay isusugo kayo sa gira. Yan po ang sinabi ng Diyos. Isusugo kayo ng sa gira at magbibigay kayo ng papuri sa kanila. Ha? Maghahandog kayo mga regalo, hindi ba? Pag yang mga leaders nyo sa politika, ang sabi po ng Panginoon, aalipinin kayo yan. O, kailangan magbigay kayo ng buwis. Magbibigay kayo ng mga yung parang handog. Opo. Handog, hindi ba? Kung nagbe-birthday sila yan, yung mga presidente, hinahandugan yan eh. Nagsasayaw, hindi ba? Kinakantahan yan eh. Oh, parang itinuturing silang Diyos. Ayan po. Kaya nga ayaw ng Diyos yan eh. Ang gusto po ng Diyos ay ang mamuno sa mga tao ay yung representative niya, yung propeta niya, o yung ambassador niya. Yun po na nanggagaling sa Kanya, may direct command sa Kanya. Yan po ang gusto ng Diyos. Ay ang gusto po ng mga tao ay politika eh. Ayan po ano. Pero ang sabi po ni Jesus Christ, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ang sabi niya. Kasi nga, hindi tayo pwede magtiwala sa mga tao eh. Kasi yan ay alipin ng kasalanan po yan eh. Oh, ganun yan. Hindi tayo pwedeng umasa dyan sa kanila. Kasi nga sila ay may problema din sila. Paano nila ayusin ang kanilang pagkaalipin sa kasamaan? Ngayon, kung sasabihin nyo na ang tao ay hindi alipin sa kasamaan, ay hihinto na ako dito. Patunayan nyo yan. Ako, patutunayan ko naman yan. At si Jesus Christ mismo ang nagsalita niyan. Man commit sin, ay kaya nga ganyan, hindi ba si Pulong, hindi ba? O, papatay niya yung mga babae, hindi ba? O, ay anong kasalanan nun, hindi ba? Naghahanap buhay lang yun, hindi ba? Anong kasalanan nila? Ayan na nga eh. Alipin kasi ng kasalanan ang tao. Walang babae sa akin, sabi niya eh, papatayin ko kayo, o papatayin ko sila. Kaya nga yung pala mga babae doon ay nagkuan na sila. Kasi nga ay kung ay wala silang dipinsa eh, di ba? So,
Ganon po ang tao. Oh, at ngayon ay bakit ibinuto pa ng mga tao yun? Kaya nga kako questionable po ang attitude ng mga tao, o character ng mga tao, o yung ganyan. Bakit pa, yung pa ang itangkilik nila na ganong klaseng tao? Napakasama po nun Hindi ba? Hindi bali na pumupunta sa nightclub pero hindi pinapakita. O kaya napapasama lang dahil sa socialization. Hindi maiwasan po yan Pero yung ganon, natatakutin ay mahirap po yan. Opo, mahirap po yan. Yan po kaya nga ang sabi ni Jesus Christ, believe in God, believe also in me. Do not let your heart be troubled. Kasi nga, ang lahat po ng pangako ng Diyos ay daan dyan. At dapat alam natin na sa mga tao, wala tayong aasahan. Sinabi ng Biblia yan, yung umaasa sa mga chariot, hindi ba? Umaasa sa mga tao, umaasa sa mga prinsipe, hindi ba? Sa hari, wala yan. Psalms 56 verse 3. When I am afraid, I put my trust in you. Yan po ang sinabi ni King David. When I am afraid, I put my trust in you. Ayan po. Yan po ang dapat nating gawin. Yan ang kung tayo ay natatakot o naguguluhan o parang nawawalan ng pag-asa, ayan. Yan ang gawin natin. Huwag po tayong masyado magtiwala dyan sa mga tao. Opo, yung mga kandidato, may preference tayo, pero alam natin na may problema rin sila yan. May mga problema yan. Opo. 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Ayan po lahat ng ating kabalisahan, ibigay po natin sa Kanya o ipaalam natin sa Kanya. Kasi siya ay nagkikare sa atin. Ayan po, hindi ba? Huwag tayong masyadong mabalisa. Ang sabi ni Jesus Christ let not your heart be troubled. Believe in God. Hindi ba? Kontrolado niya yan. Opo. Kahit na manalo sila yan na ganyan, ay manalangin tayo sa Panginoon. Hindi ba? At saka dito pala, nung sinabi ni Jesus Christ ito, tao siya. Itinuturing niya ang sarili niya na isang tao. Opo. Believe in God. Believe also in me. Nung sinabi niya yan, kasi ako po, pinag-aralan ko po yung Biblia Nung sinabi niya yan, at ito, halos hindi alam ito ng mga pastor, hindi alam. Pero ako, nung nasa Saudi ako, pinag-aralan ko maigi ang word na God at saka word na Father. Dalawang word yan. Lalo na dito sa Book of John, dalawa ang ginagamit ni Jesus Christ dyan. Tinatawag niyang my Father and my God. Nililito ba niya ang mga tao? Hindi po. Niloloko ba niya ang mga tao? Hindi po. Tama yung word niya. Pag sinabi niyang God, itinuturing niya ang sarili niya na isang tao. Ganun po yan. Pero pag itinuturing niya ang sarili niya na anak ng Diyos, ang tawag naman niya doon sa Diyos ay my Father. Di ba? Ganun po yan Kung minsan, yung isang sentence, gagamitin niya ang God. Ngayon, bigla siyang kakambyo, gagamitin niya na my Father. In my Father's house, sabi niya hindi ba? Pero nung sinabi niya na my God, why have you forsaken me? Tao siya Kinoconsider niya na ang tao siya. Kaya, why have you forsaken me? Pero nung gabi,
Nung gabi, bago siya ipako, nung gabi, sinabihan niya mga disipulo niya. Ang sabi niya sa mga disipulo niya, you will be scattered, sabi niya eh. Mawawala kayo, sabi niya eh. Tatakbo kayo, magtatago kayo. And you will leave me alone, sabi niya eh. You will leave me alone. Iiwanan niyo ako, sabi niya eh. Oh, but I am not alone because the Father is with me, sabi niya. The Father is with me, sabi niya. Pero nung ipinako na siya, ang tawag na niya, my God, why have you forsaken me? Bakit? Ay talagang tinalikuran siya eh. Ganun po yan. Tinalikuran siya. Kasi nga, napunta sa kanya ang kasalanan ng lahat ng tao na mananampalataya sa kanya. Yun po. Yun po ang reason diyan. Pero mahaba po ito eh. Pero yun lang tao siya. Nung sinabi niya na believe also in me. Oh, kaya nga yan ang pinapanhik ko po sa inyo. Maniwala po tayo sa Diyos, huwag sa mga tao, pwede tayong magtiwala sa kanila pero hindi yung lahat-lahat na siya ay aayusin niya ang bansa, hindi ba? Hindi po ganun. May problema nga ang tao eh. Paano maaayos niya ang bansa? Kurap po ang tao eh. Ayan po. At lahat po yan. Lahat po. Ngayon, kung yung iba hindi masyado, kasi nga iba-iba ang pananampalataya. Oh, iba-iba. May pumapatay, hindi ba? Mayroong hindi pumapatay. May nagnanakaw ng marami, mayroong kaunti lang. Ganun po yan. Iba-iba po ang tao. O sige po, hanggang dito na lang po at 30 minutes na. At dalayan ko po sa Panginoon sa ating pagdidiscuss ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.